Sa panahong taglamig noong taong 1795. Isang buhay na bangkay na walang kaluluwa. Natamaan sa kidlat. Ipinagpilitang buhay muli ng isang nahihibang na doktor. Nang nilabot sa kanyang nilikha, sinubukan niya akong buksain. Ngunit ako'y nakaligtas at natagpuan ang sariling nagbalik para makiganti. Elizabeth! Buhay para sa buhay. Yan ang hinangad ko. Kinuha ko ang buhay ng pinakamamahal niyang asawa. Hinanap niya ako hanggang sa hilaga. Di ko alintana ang lamig, ngunit hindi niya kinaya. Sa sementeryo ng kanyang pamilya. Labis yun sa nararapat para sa kanya. Akala ko'y katapusan na. Ngunit yun pala'y simula pa lang. Sasama ka sa amin ngayon. Utos ni Tiberius na ibalik siya ng buhay. Yun ang pinakahuli. Sa palagay mo, ano siya? Hindi ko alam. Hindi pa ako nakakita ng taong pumatay ng demonyo nang may angking lakas. Matagal na nang huli ako makakita ng demonyo dito sa Hilaga. Siguro may kung anong espesyal tungkol sa kanya. Bagay na inaasam ni Tiberius. Frankenstein. Totoong usap-usapan. Buhay siya.
siya! Kamahalan! Kawangis ng mabangis na halimaw, kamahalan. Patayin at tapusin na ito. Nakakaintindi ka pala. Nasaan ako? Paano ako napunta rito? Yung mga nilalang na umatake sa'yo, anong kailangan nila? Hindi ko alam. Binanggit nila si Naberius. Gusto siyang makuha ni Naberius ng buhay. Kung gusto yan ni Naberius ng buhay, sapat na dahilan yun para patayin yan. Gideon. Siya. Hindi halimaw. Ang pangalan ko ay Leonor. Ako ang reyna ng mga gargoyle. Siya si Gideon, ang pinakamaaasahan kong mandirigma. Inatake ka ng 4 na demonyo sa utos ng prinsipe ng kadiliman na si Naberius. Sa kabutihang palad, nagbabantay sa di kalayuan si Ophir at Keziah. Nakilala ka nila at dinala dito sa aming tahanan. Ang hari ng mga gargoyle ay pinamunuan ng magiting na archangel na si Michael. Sagradong tungkulin namin na makipagdigmaan laban sa mga demonyo. 666 na lehiyon ng nilalang ang pinakawalan ni Satanas matapos siyang mahulog mula sa langit. Ang iniisip ng mga tao, dekorasyon lang kami. Hindi nila alam o maisip man lang na may brutal at di nakikitang digmaan sa paligid nila araw-araw. Isang digmaang balang araw ay magtatakda ng tadhana ng sangkatauhan. At nadamay ka na sa digmaang ito. Wala akong pakialam sa mundo ng mga tao. Oo, alam namin ang mga kwento mo. Itinakwil ka ng lumikha sa'yo. Nawawala at nag-iisa lamang. Tinatanggap ka namin dito. Hanggat hindi namin alam ang pakay ni Naberius sa'yo, hinihiling kong manatili ka rito. Ligtas sa loob ng mga banal na pader. Kaya kong sarili ko. Kamahalan niyang halimaw na yan ang pumatay sa asawa ni Victor Frankenstein. Dahil sa paghihiganti, nadulot ng emosyong hindi kailanman na ituro sa kanyang pigilan, maaaring mas tao pa siya higit sa nalalaman niya. Ang alam ko walang ibinigay na pangalan sa iyo si Frankenstein. Gusto kitang tawaging Adam. Ipinapangako ko sa iyo, Adam, bawat isa sa atin ay may marangal na layunin. Malalaman mo rin ang sayo sa tamang panahon. Ilan lang ito sa mga eskapularyo ng mga pumanaw naming kapatid sa Hanay. Lagi silang lamang tuwing may sagupaan. Pagkalipas ng maraming ipinanalong laban, naubos ang aming Hanay. Samantalang ang mga demonyo, malakas pa rin. Upang tulungan kang kalabanin sila, inutos ng rey nang bigyan ka ng mga sandata. May babaon mo lang sila gamit ang mga sakramental. Mga banal na bagay, gaya ng krusipiyo o banal na tubig. Ano ang bagay ay maaring gawing sakramental? Lalagyan lang ito ng banal na simbolo ng hanay ng mga gargoyle. Naintindihan ko. Sa kamatayan ng demonyo, ang kaluluwa nito ay binabaon sa impyerno, kung saan hindi na siya muling makakaalis pa. Paano ibinabaw ng mga gargoyle? Kami yung sakramental na nilalang ng liwanag at kabutihan. Hinirang kami. At sa kamay lamang ng mga nilalang na walang kaluluwa. Hindi mo gugustuhin yan. Yan ay mapurol at hindi pino at masyadong mabigat para gamitin. Adam, malakas ka, mabilis at matibay higit pa sa kahit na sino mang tao. Gamitin mong biyayang yun
Pumili ka ng kakampihan sa digmaang damay ka na. Wala akong pakialam kung ilang demonyo na ang kanyang naipaon. Hinayaan mo na sana akong tapusin yon. Hindi ako bulag sa mga panganib. Ang totoo ay, buhay si Adam. At lahat ng buhay ay sagrado. Hindi yun totoong tao. Gayon din tayo, Gideon. Heto. Itago mo ito. Hindi dapat ito mapasa kamay ni Naberius. Isa lang itong libro, kamahalan. Diyan nakasulat ang patunay na hindi lang Diyos ang nag-iisang lumikha ng tao. Adam, kung sakaling magbagong isip mo, malugod ka naming tatanggapin. Ang pagtitiwala sa iba ay isang pagkakamaling isang beses mo lang maaaring gawin. At nagpatuloy muli akong galugadi ng pinakadulong sulok ng mundo, kung saan walang tao, demonyo o gargoyle ang makakahanap sa akin. Maraming taon ang nagdaan, nakalimutan ko na ang panahon. Ngunit hindi ako tumanda o namatay gaya ng lahat ng tao. Ang huling sumpa ni Victor Frankenstein. Akala ko nakalimutan ko na ang mga demonyo ni Naberius. Ngunit nagkamali ako. Ibinuhos ko lahat ng aking naipong buot sa kanila. Nagtago ako ng napakatagal. Ngayon, ako naman ang tutugis sa mga manunuligsa ko. Bumalik ako sa lugar na matagal ko nang iniwan. Nagbago ang mundo ng mga tao sa panahong nawala ako. Ngunit may mga bagay na hindi nagbabago. Kung mahahanap ako ng mga demonyo sa kagubatan, sandaling panahon na lang ang nalalabi bago pa nila ako mahanap. Kaya kailangan ko silang maunahan. Si Naberius. Nasaan siya? Pulis ako! Ibaba mo ang baril mo! Wessex. Saan nagsisimula ang buhay? At kailan ito nagtatapos? Ang experiment natin ngayong gabi ay culmination ng 3 taon ng Ang trabaho. panahon ay mahalaga, Dr. Wade. Hinihiling kong huwag mong aksayahin ang aking oras. Commencing reanimation sequence. Patch clamp amplifier set. Pulse generators calibrated. May ICD wiring sa kanang ventricle. Energy output ilagay sa 3 joules. For the record, ang puso ng subject ay hindi na tumitibok.
Firing current in 3, 2, 1. Clear and shock. Muscle spasm sa upper torso at legs. Mukhang maayos naman siya. Detecting intracellular electrical activity sa parehong atria. Nasa ventricles na tayo. Meron tayong atrial flutter. Magbantay ka ng ectopics. Irregular ectopic beats gaya ng inaasahan. Ventricular fibrillation. Magkakaroon ng cardiac arrest ng subject. Itaas mo ang current sa 50 joules. Nakataas na sa 50. Tumataas ang heart rate. Wala pa rin fibrillation. Doblehin mo. Nasa 100 na ngayon. Nawawala ang pulso niya. Tara, Doblehin mo ulit. hindi pwede. Ang sabi ko, doblehin mo. Mamamatay yan. Patay na talaga yan. 200 joules. Sige na. Mabuhay ka. Tumitibok ulit ang puso. Ilipat sa life support. Gumagana na ang life support. Sinus rhythm established. Humihinga siya. Sir, may problema tayo. Sigurado ka? Hindi, sir. Pero ang paraan ng pag-atake niya, mabilis at malakas, parang gargoyle. Yun ang nagbaon. 7 ang napatay niya sa atin. Nakapalag lang ako. Nasugatan ko yata siya. Tingin ko may sugat siya. 7 demonyo ang kanyang ibinaon. Pero, ganun pa man, nakatakas ka. Akala ko gusto mo itong marinig. Oo. Sa akala mo. Akala mo alam mo lahat ng gusto ko. Kung iisipin ang tagal na hinahabol mo ang nilalang na yun. At inisip mong gusto kong iulat mo sa akin ang tungkol sa nilalang. Kaysa hulihin ito mismo, yun ang napili mong gawin. Napaka-interesante. Huwag mo kailanman akalaing alam mo ang gusto ko. Naintindihan mo na ngayon? Patawad po. Prinsipe Napirios. Ophir, kung inisip mo... Huwag! Huwag! Kailan mo sisimulan ang huling stage? Mr. Wessex, ang katawan natin ang pinaka-complex na living organism sa buong universe. Ang pagbuhay sa simpleng daga ay isang bagay, pero malayo pa nating magawa yun sa tao. Talaga? Anong alam mo tungkol sa siyentipiko na nagngangalang Victor Frankenstein? Myth lang si Frankenstein. Inimbentong horror story para takutin ang mga bata. Lahat ng siyentipiko may nagdududa, Dr. Wade. Ngunit inisip ko ang isang scientist sa particular na field mo ay magtatanong kung ang mga kwento ay base sa katotohanan. Pero wala pang kuryente nung 1790s, lalo na kung gagamitin sa isang human subject. At saan siya nagpunta? Bakit siya biglang naglaho? Kung nabuhay niya ang patay, bakit hindi niya ibahagi ang technology sa buong mundo para makasagip ng buhay, makagamot ng paralysis? Malamang hindi siya kasing dakila mo, Dr. Wade. Lahat ng scientists may record. Kahit napalpak ang resulta ng experiment niya. Kaya malamang may naitago siyang record ng eksperimento niya, drawing o kaya mga notes. Meron yan. Hindi dahil hindi pa natatagpuan. Ibig sabihin, hindi na yun totoo.
Ngunit kung si Frankenstein ay totoo, kung totoong nakabuhay siya ng bangkay, makakatulong bang aralin mo yon? Oo, makakatulong yon. Pero Mr. Wessex, sigurado akong yun ay lagpas 200 years old na walang matitira kundi malulutong na buto. Yon ang una at nag-iisang klase niya, Dr. Wade. Sinong makakapagsabi gaano katagal na mabubuhay ang isang nilalang? Ang digmaan natin ay kailangang harapin ng palihim. Hindi ito lantarang laban na sasali ka kung gusto mo. Nagbabaon ako ng demonyo, hindi ba? Huwag kang magkunwaring ginagawa mo to para sa amin. O sa sangkatauhan. Sarili mo lang ang iniisip mo, Adam. Alam mo bang may napatay na tao ngayong gabi? Hindi akong salarin. Ang kilos mo ang dahilan ng kanyang kamatayan. Magiging maingat ako sa susunod. Sinisigurado kung wala nang susunod. Mananatili ka rito hanggat pagpasyahan ng Reyna kung anong gagawin sa'yo. Hindi mo ako may kukulong, Leonor. Hindi ko kayang isugal na pakawalan ka sa lansangan. Sa akin ang buhay ko. Hindi mo yun maaaring agawin sa akin. Hindi Diyos ang nagbigay sa'yo ng buhay na yan! Nilikha ka sa loob ng laboratorio. Hanggat hindi mo yan nagagamit ng maayos, gagawin ko ang nararapat. Kung gano'n wala kang pinagkaiba kay Nabirius! Noong nakilala kita, ang una kong naisip ay tapusin ka. Ngunit tinignan kita sa iyong mga mata. Alam mo ba kung anong nakita ko? Walang kaluluwa. Pero maaaring magkaroon. Ngayon, kadiliman lang ang nakikita ko. Wala akong paraan. Hindi ako tao. O isang gargoyle. O demonyo. Wala akong katulad sa inyo. Ophir. Ano ang plano mo para alisin ang nilalang na yun sa cathedral? Poprotektahan siya ng mga gargoyle na parang kaysa nila. Oo, inaasahan ko na yun. Maraming mamamatay sa atin, ngunit kailangan yun. Zuriel, walang sino man sa mga tauhan ko naging karapat dapat maging pinuno katulad mo. Isasakripisyo ba nila ang sarili nila ng walang takot para sa sino mang mas mababa? Alam mo ang ibig sabihin nito sa kanila. Huwag mong kalimutan. Ngayon, dalhin mo sa akin ang halimaw na si Frankenstein. Nag-iipon ang mga demonyo sa labas ng katedral. Ilan sila? Mga 50. Sa kapangyarihan ng Diyos, bumalik kayo sa impyerno, Satanas at masasamang espiritu. Protektahan niyo ang halimaw! Reyna! Ophir!
malupit kayo. Isama niyo sila sa inyong katapusan. Depensahan niyo ang lahi natin. Ito ang sagradong katungkulan ninyo. Ophir, bigyan mo ako ng sandata! Ipaglalaban ko ang buhay ko! Keziah, gagawin ko lahat. Huwag na. Gusto kong makasama si Ophir. Ipinagbawal yun ng hanay. Pero hindi na ngayon. Enjoy watching Pinoy Ani Media. Download in Google Play Store. Bilisan niyo. Tulungan ninyong iba. Nasaan si Naberius? Hinihintay ka na nila. Anong ibig sabihin hinihintay ako? Alam namin, gagawin lahat ng gargoyle ang makakaya nila na ilayo ka sa kamay ni Naberius. Ngunit sa kainitan ng laban, mapapabayaan nila ang pinakamahalaga nilang yaman. Ang kailangan lang namin gawin ay painan si Gideon at ang iba palayo. May mensahe para sa iyo, isang to. Galing kay Zuriel. Sabihin mo kung saan siya dinala ni Zuriel. Anong pakialam mo? Ililigtas mo siya? Kinulong ka lang niya. Wala kang silbi sa kanya, kundi isang malaking pagkakamali ng tao! Nasaan siya? Sa Walton Theater! Dadalhin ka doon ni Gideon kapalit ni Leonor.
Hanggang diyan ka na lang, demonyo. Naway yakapin at sagipin kami ng liwanag. Anong ipag-uutos nyo? Pag-isipan mo munang mabuti. Wala nang oras. Lahat ng mga nakatago ay sagrado. Wala kang pwedeng tanggalin o kunin doon. Tatanggapin ko lahat ng responsibilidad. Wala ka sa posisyon na gawin ito. Wala sino man sa atin. At ipinagbawal yun ng Reyna. Hindi posisyon ang problema. Mapanganib yan. At alam mo ito. Siyempre alam ko! Pero si Leonor ang pinunong espiritual ng buong hanay. Ang nag-iisang tulay sa mga arkanghel. Kung wala siya, tayo ay mga namamatay na vigilantes na walang pag-asang palakasin pa. Yun bang gusto nyo? Sana ako ng Diyos. Diyan ka lang sa kinatatayuan mo, Gideon! Kamahalan. Hindi ka dapat sumunod. Sandata mo! Wala akong dala. Gaya ng sabi mo. Nasaan ang halimaw ni Frankenstein? Hindi ko na alam. Nang bumalik ako sa katedral, nakatakas na yon. Sandali! May iba akong dinala. Gideon, wag! Ang hawak kong ito ay ang libro ni Victor Frankenstein. Nasa libingan ito ni Frankenstein nung iniligtas namin ang halimaw 200 taon na ang nakararaan. Nakasaad dito ng buong detalye kung paano pinlano ni Victor Frankenstein at binuo ang mapangahas na abominasyon na yon. Ipinagdarasal kong maililigtas nitong reyna namin. Gideon, inuutusan kitang ilayo ang libro mula sa lugar na ito at hayaan akong pumalangit na.
Dumating ang isang ito kanina umaga lang. Ibinenta ng morgue sa atin. Isama mo siya sa iba. Paano naman yan? Mukhang dito isinulat ni Victor Frankenstein sa librong ito kung paano niya binuhay ang halimaw na yun. Mas mainam ito para sa atin. Yan ang kailangan natin para ibalik sa atin ang mga naibaon na. Hayaan natin ang mga tao magpasya dyan. Hiniling mo ang halimaw na si Frankenstein. May dala akong bagay sa iyo na mas kailangan mo. Frankenstein? Ang sabi mo may record siya ng kanyang eksperimento kung saan. Saan mo ito nakuha? Totoo ba yan? Kayo lang ang makapagsasabi. Nalagasan tayo ng 16 na magigiting na mandirigma. Hindi ko siya dapat ikinulong rito. Kasalanan nito ng halimaw, hindi sa'yo. Kung hindi siya nagbalik, Mali ba akong itinago sa kanyang libro? lahat ng ginagawa mo ay para sa ikabubuti ng sangkatauhan. Walang mali sa ginawa mo. Ngayong alam na ng halimaw ang tungkol sa libro ni Victor. Bakit kanya nang tawag mo sa kanya? Ngayong alam niya, ano ang handa mong gawin? Hanapin niyo si Adam. Tawagin lahat ng gargoyle na makikita niyo. Ipwesto silang lahat. At kapag nakita natin siya, dadalhin ulit natin siya dito? Magsasakripisyo ulit ng buhay para lang protektahan siya? O tatapusin natin siya at ipagkait siya kay Naberius na dapat ginawa natin matagal na? Hindi man inilagay ng Diyos si Adam sa mundong ito pero hinayaan niya itong mabuhay ng higit 200 taon. Hindi para sa iyo o sa akin na questionin ang layunin ng Diyos. Malapit-lapit na kamahalan. Wala ka ng pagpipilian pa. Eels. May sinabi ka? Electric eels. Doon siya kumuha ng power noon. Alam mo, ang mga isdang yon, 6 na electric eels nagbibigay ng 500 volts kada isa. 3,000 volts yun. Sapat na para pumatay ng elepante. Gaano katagal daw niyang kinuryente? 3 beses, tigli 5 segundo. 15,000 joules yun. Magtataka ka rin kung paano yung nagtagal. Isipin mo lahat ng energy na yun dumadaloy sa ugat niya. May power ang puso, baga, nervous system. Kinaya niya yon para mabuhay. Paano mo siya papatayin? Mata niya. Kung paano kanya titigan, mapapansin mong may kakaiba siyang talino. Baka ginandahan lang ni Victor Frankenstein yung drawing. Gusto kong i-re-examine yung cellular reproduction formula. Baka may mali tayo.
Ipagpaumanhin mo ang kasipagan ng aming seguridad. Siguro kung sinubukan mong kumatok sa pintuan, makakalimutan natin itong nakakahiyang pagkikita natin. Sino ka? Charles Wessex. At ikaw? Siguro si Frankenstein. Adam ang pangalan ko. Lahat tayo ay anak ng ating ama, tama ba ako? Kung itatanggi natin yon, ibig sabihin tayo ay naliligaw. Ako ay isang journeyman. Naniniwala ako sa progress. Gaya ng ama mo, nais ko ring pag-aralan ang tungkol sa mortal na aspeto ng buhay. Siya si Dr. Wade. Isa siya sa pinaka-respetadong electrophysiologist sa buong mundo. Hello? Sinusubukan kong gayahin at ulitin ang tagumpay ni Victor Frankenstein. Matagal na panahon na rin. Yung kaunting nabasa ko sa journal, malaking bagay na ang naitulong. Maging reasonable ka, Adam. Isang milagro ang buhay mo. Hawak mo sagot sa hinahanap ng marami. Hindi mo ko kailangan. Hindi naman sa ganon. Huwag kang umalis. Tulungan mo kaming intindihin ang trabaho ng ama mo at mahahanap natin ang kasagutan sa tanong natin. Oo. Binigyan ka ni Victor Frankenstein ng buhay. Pero hindi ka niya nabigyan ng kaluluwa. Diba? I am not recording the visions of a madman. My methods and reasons are scientifically sound. Succeed in discovering the cause generation of life. The graveyard has furnished the few raw materials I required. Gather my instrument to shatter the ideal bounds of life and death. Nagtatago si Nabirius ng mga bangkay sa ilalim ng Wessex Institute. Mga bangkay? Malayo pa kami sa pag-test noon sa tao. Nakita ko yung mga katawan. Sapat para makabuo ng isang hukbo ng halimaw na tulad ko. Ano nga ulit ang sabi mong pangalan mo, Adam? Ibinigay na pangalan sa akin ng reyna ng mga gargoyle. Naiintindihan kita. Malamang nagkaroon ka ng severe brain damage sa reanimation process sa taas ng level ng... Totoo ito! Lahat ng sinasabi ko. Sorry, pero... hindi lang ako naniniwala sa gargoyle at demonyo. Frankenstein! Ano yan? Takbo. Tapusin na natin ito.
paborito ko ang mga bangkay. Hindi niyo magagawang pasunurin sila. Ang pagkontrol, hindi kailanman naging problema. Milyong-milyong demonyo ang nakabaon sa impyerno. Naghihintay ng pagkakataon na makasanib sa katawan ng tao at magbalik sa ibabaw ng mundo. Anong kinalaman niyan sa akin? Anong kinalaman ng hayop na yan sa akin? Ikaw, wala kang kaluluwa. At ang demonyo ay maaari lang sumanib sa katawang walang kaluluwa. Hindi. Hindi. Alam mo kung anong maganda sa pagkakaroon ng journal? Hindi na kita kailangang isuko ng buhay. Kailangan ko siya ng buhay! Kailangan ko siyang pag-aralan. Dalhin mo siya sa lab ko. Basahin mo na lang yung journal at pag-aralan ng bangkay niya. Hindi ko makikita kung paano gumagana ang mga organs niya. Kung paano mag-respond sa tests. Dadalhin ko siya sa lab kung saan pwede ko siyang biyakin. Panatilihin mo siyang buhay habang ginagawa ko ang tests para kay Mr. Wessex. Iligpit mo na lang siya pagtapos na ako. Wala dito ang journal, sir. Kumusta ka? Mababaw lang to. Anong nangyari kay Victor Frankenstein? Ang sabi naglaho siya nang mamatay ang asawa niya. Akong salarin. Tinugis niya ako. Papatayin ko rin sana siya. Ngunit nanigas siya sa lamig. Galit ako sa kanya. May iba ka pang pinatay pagkatapos niya? Mga demonyo lang. Tapos ko nang basahin to. At mukhang inayos niya ang process pagkatapos niya sa'yo. Talagang kakaiba ang science niya. Talagang pinag-isipan niya yun ng mabuti. Pero sa tingin ko kaya ko yung ulitin. Baka mas maayos pa yung sa'kin. Nangako si Frankenstein na bibigyan kanya ng kasama. Pangakong di tinupad. Kaya ka ba lumapit sa akin? Gusto mong tuparin ko ang pangako sa'yo ni Victor Frankenstein?
Carl? Nakuha ko ang message mo. Akala ko tulog ka pa. Carl, makinig ka sa akin. Umalis ka na ng Wessex ngayon din. Umalis? Magkita na lang tayo sa train station. May inaayos pa akong experimental data. Carl, please. Makinig ka na sa akin tungkol to sa journal. Sige, pupunta na ako sa station. Okay, bye. Hindi mo dapat ginawa yan. Pareho kami ng alam tungkol sa reanimation. Makakatulong siya sa atin. At kung totoong sinabi mo, nanganganib din ang Hindi buhay siya niya. kailangan. Hindi to tungkol sa kailangan mo ngayon. Sasamahan kita. Babantayan kita. Kausapin mo yung reyna ng mga gargoyle. Magkita na lang tayo mamaya. Tara. Pakibantayan mo na rin ang sarili mo. Magaling ka doon. Eto. Carl! Sorry, Tara! Ano? Pinilit lang nila ako. Wala akong nagawa. Pinilit nila ako. Sa likod mo! May tatapusin ka pang trabaho, Dr. Wayne. Pakawalan mo siya. Nagsinungaling ka. Oo, tama ka. Pero mas tungkulin kong protektahan ang mga tao. Alam mo ba kung ano yung halaga ng libro ni Victor sa akin? Nakasulat doon kung paano ko ginawa. Kung sino ako. Kung ano ako. Ikaw ay natatangi, malungkot na nilalang na tinanggihan ng tagalikha mo at ng buong mundo. At dahil doon napupuno ang sarili mo ng galit. Hindi mo kailangan ng libro para sabihin yun sa'yo. Nakahanap si Nabirius ng paraang buhayin lahat ng demonyong ibinaon ninyo. Ano? Pagsanib. Sa mga katawang walang kaluluwa. Mga patay lang ang walang kaluluwa. Anong magagawa ng pagsanib sa mga bangkay? Wala talaga. Pwera na lang kung mapapasunod mo yung mga bangkay. Ilang siglo ng pinlano yan ni Nabirius. Ginawa lang posible ni Victor Frankenstein. Paano mo nalaman? Nakita ko mga bangkay. Daang libong mga bangkay ang nakapila. Saan? Kaibigan mo kami, Adam. Hindi naming tatangkaing pigilan ka ulit. Ngunit kung nasa iyo ang libro ni Victor Frankenstein, alam mo ang dahilan ko. Nag-iba na ang ihip ng hangin. May kasama ko ngayon dito. Isang tao. Isang siyentipiko. Kailangan ko siyang protektahan. Anong gusto mong gawin namin? Itakas niyo kami dito. At saka ko sasabihin kung nasa si Nabirius. Isama mo yung scientist. Bumalik ka dito at dadalhin ka namin kung saan mo gustong pumunta. Marami na akong nagawang pagkakamali dahil sa'yo. Ayoko nang dagdagan pa. Bakit inuuna mo ang iyong emosyon kaysa sa tungkulin mo? Sundan mo siya, Gideon. Kapag nasa iyo na ang libro, patayin mo siya.
Tara. Tandaan mo, wala akong kaluluwa. Isinusumpa akong paparusaan ka ng Diyos. Ginawa niya na yan. Napakagaling. Salamat, Dr. Ray.
Nahanap na namin siya. Sir, nandito ng halimaw. Tao. Hindi halimaw. Nandito na tayo. Dinala niya tayo rito. Ipabayan niyo siya sa akin! Nabirius! Frankenstein, ang bait mo naman at nagbalik ka pa. Nandito ako para tapusin ka. At itong lugar, kailangan magpatuloy ng hanay ng mga gargoyle, pati ng sangkatauhan. Hindi mo ako matatalo. At marami pa akong lugar na ganito sa buong mundo. Tungkol naman sa mga gargoyle at sangkatauhan, walang makakapigil ng katapusan nila, lalo na ng isang halimaw katulad mo. Huli na, Dr. Wade. Nakuha na namin lahat ng kailangan namin sa'yo. Ako ang prinsipe ng demonyo!
Lumuhod kayo sa harap ko! Alam kong gusto mo, Adam. Kung anong inaasam-asam mo, gagawa ko ng daan-daang katulad mo. Libo-libo. Ilang siglo na rin ako nag-iipon ng bangkay. Ang bawat isa ay sasaniban ng demonyo. Dadaling ko sila sa impyerno. Ikaw ang pinakauna. Magiging kasama ka na namin. At hindi ka na muling mag-iisa. Wasakin silang lahat! Halika, anak. Ang sinapian mong katawan ay tunay ngang pambihira. Hindi akong anak mo. At sa akin, ang katawang ito. Hindi! Imposible yan! May kaluluwa ka na!
Sige, Dian. Alam ko, Bakit? Bakit ako sinagot ngayon? dahil nahanap mo ang dahilan kung bakit nabuhay ka. Nasaan ang journal? Hindi ko na kailangan yun. Hindi natin hiniling ang buhay na ibinigay sa atin. Ngunit bawat isa sa atin ay may karapatang ipaglaban yon. Lumaban ako para ipagtanggol ang sarili ko. At kapag nagbalik ang puwersa ng kadiliman, nandito lang ako't nakabang sa kanila. Lalaban para sa inyo. Ako ang tutugis sa mga demonyo. Ako, anak ng aking ama. Ako, si Frankenstein. Its place